Kakapasok lang, grabe to, nabulabog na Sen Jinggoy na tameme walang nagawa sa matinding utos ng Senado. Ayan, syempre, etong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay News PH at ilalagay natin sa description box ang link ng channel ni News PH para maging updated po kayo sa mga videos at balita na kanyang inilalabas. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni News PH at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Ibang usapan po yung kay Senator Jinggoy. Ayun, kay si Alam nyo, Salvadong Aratoles. ganito kasi yung gusto ni Senator Jinggoy at saka ni Senator Grace po. Humabol si Senator Grace po kung hindi niyo po nabalitaan. Yung pong tungkol sa mga kaso supposedly nito ni Morales, no? Si Chis Escudero, iba po yung habol ni Chis, magmarunong. Iba yung dating, di ko rin maunawaan, iniisip ko ano yung purpose ni Senator Chis Escudero. Malamang to yung gusto niya ipakita sa madlang people na siya ay maalam sa batas. Baka nakakalimutan na siya na baka ang pagkakakilala na lang sa kanya ng mga tao ngayon ay asawa siya ni Hart. Minsan din siyang kinilala bilang isa sa pinakamagaling na mambabatas ng bansa. Yan, yun pero siguro. ako dati, baka nakakalimot na kayo. Pero ako dati, kung tutusin, dati idol ko to si Chis Escudero talaga, si Senator Chis. Kasi talagang bilib ako sa pagiging matalino niya eh. No, talagang pag nagsasalita siya is dire-diretso talaga. At saka kita mo sa kanya na marami siyang alam. No, pero ngayon parang medyo slight na ano kay Chis. Parang nag-iiba yung kanyang aura. Oh, hindi natin alam kung ano talaga, di ba? Hindi natin alam kung medyo nagiging ano na rin, nagiging tweetams na rin si Cheese. Ito ang mga rules and procedures and etc. etc. Okay. So si Grace po naman parang out of tune na, pero gusto niya lang daw ipaalala na may mga kaso yang si Morales. Oh, ano po yung hindi maganda doon? Yun parang naging nag-verbalize, no? ng kagustuhan nila na si Morales ay i-discredit. Ang tanong, para mo ma-discredit yung isang tao, 'di ba? Dapat yung nagdi-discredit sa isang tao ay malinis, no? O baliktad eh. Kung si Grace po sana yung pumapel doon sa papel ni Jinggoy, baka pwedeng pwedeng ma-question pa. Ang problema si Jinggoy. Tapos so ang nangyari dito is may mga ibang kaso pa raw si Morales. No, kumbaga ang pinarating doon, bago ka manghusga, bago ka magsalita, kailangan malinis din ang pangalan mo. Parang iniisip niya na maaari kasing gumagawa lang din siya ng usap. Parang ganun yung sinasabi. 'Di ba? Kasi sinasabi may iba kang kaso eh. Kumbaga madumi pangalan mo eh. Parang mahirap magtiwala sa sinasabi mo. Ngayon, kung talagang ikaw ang testigo, kailangan is malinis ka. 'Di ba? Ganun yung pinaparating nila doon. Nakuha. Napaka-ironic na si Jinggoy nakalabas lang yan, nakulong. 'Di ba? May mga tunay na kaso. Oh, magamat nakulong siya, napalaya at nagpiyansa at ngayon ay napawalang sala pero convicted. Oh, 'di ba? Tapos tatanungin mo yung tao na kahit ni minsan hindi nakulong, tatanungin mo yung tao na sa kanyang kredibilidad maraming reklamo o maraming kaso. Tapos ikaw yung magtatanong, mas malalaki yung pinaso sa iyo. parang hindi ka rapat. Matitindi yung naging kaso kay Jinggoy. Kasi 'di ba, parang ang mas magandang magtanong kay Morales noon is yung talagang malinis talaga. No, pagpalagay natin, sige, tinanggi nga ni Senator Jinggoy yung mga kaso nun sa kanya. Pero mas maganda siguro para walang bumabalik sa iyo, no? Parang hindi ka binabanatan kasi parang akala mo naman kung sino kang magmalinis, akala mo naman kung sino kang 'di ba? Ganun ang babanat kay Jinggoy. Mas maganda ko ibinigay niya lang sa iba na alam niyang walang record. 'Di ba? Katulad nga sinasabi ni Sir Badong, sana kay Grace po na lang. 'Di ba? Diba? Kaso nga lang, parang ang ginawa ni Senator Jinggoy is nag-epalize siya ng kaya tuloy nasabi, akala mo naman kung sinong malinis. Yun, marami din nagsasabing ganon. Diba? Na mas matitindi pa nga yung kaso ni Jinggoy kaysa kay Morales. Mas mabigat. Yun nga lang. Parang
napaka-ironic at saka hindi ka panipaniwala. Kaya ang dating sa tao hindi nakabuti. No? Hindi nawala yung kredibilidad ni Morales. Pasensya na sa mga ang dami po nagsabi na napasinungalingan na si Jinggoy parang hero. Hindi po. Mas lalo pong tumibay yung paniniwala ng tao dito po kay Morales. Kasi kung kredibilidad po ang pag-uusapan, tsaka the way na siya ay mag-akusa, hindi ko alam kung dati na siyang ganyan o nahawa na kay Tulfo. Di ba? Ang daming beses niya po na ilakusahan. Ang sinasabi niya, tingin ko, ikaw ang nag-leak niyan eh. Ano ko lang yan ha? Opinion ko lang. Pucha, opinion mo lang. Nasa hearing na kayo. Yan yung problema ng how I wish. Kumbaga kapag ikaw nag-iimbestiga ka, hindi pwedeng akusahan mo agad yun eh. 'Di ba? Kasi hindi mo naman to 100% talaga hindi mo talaga nasubaybayan eh. O pagpalagay natin siguro napanood niya. 'Di ba? Pero kung nag-iimbestiga ka, hindi dapat ganoon eh. 'Di ba? Kung lahat na nag-iimbestiga ganoon eh, tatanungin ka lang ng konti, may maisagot ka lang, guilty ka na! Walang yaka, no? Ikaw yung nagnakaw sa sampayan ni Aling Selpa. Ganun agad. Nabuhay yung mga senador na sinauna, no, na napapanood ko. Hindi mo kinakailangan sabihan yung mga senador noon, hindi nila kinakailangan may opinion, ikaw yung hindi mapapalabas nila kung yung tao ay nagsisinungaling, no? Pag sinabi pong ebidensya, material, di ba? Dalawa po yan, eh, no? Testimonial evidence at saka material evidence. At kinakailangan po pareho sila may nagko-corroborate. Ano po ibig sabihin nun? Kung yan po ay material evidence, pinatutunayan po yan ng tao na authentic yan. O katulad po ni Morales. Di ba? O kita nyo po. Lahat na sagot ni Morales. Eh. Kino-question. Meron dun inaanak niya sa kasal. Di ba? Yung kausap niya raw. Kita niyo po ron, nahuhuli po kung sino po yung nagsasabi ng totoo. Hindi ko po sinasabi nagsisinungaling. Ang sinasabi niya kasi, tignan niyo, paniniwalaan niyo ba yun? Nag-uusap sila tungkol dyan, ha? Tapos ang sinasabi niya, hindi naman daw si Morales yung sinasabihan ni Francia. Di ba? Hindi naman daw si Morales yung sinasabihan ng Francia na wag mong aminin. Anong tawag doon? Wag i-deny. Ay, may iba pa pala kayong kausap. May iba pa palang pinag-uusapan. Bakit mo sinabi na nakikinig si Francia? Ganun lang. Hindi ko alam, ha. Mas matalino kayo sa akin, pero yun po ang basa ko ron. Dinideny na nila. Hindi nila pwedeng i-deny yung deny. Kasi nakatape yun eh. Ang sinasabi nila, iba yung pinagsasabihan. Kayo na po. Ito ang problema dyan eh, no? Sa mga salita mo versus salita ko, yung taong bayan po yung nagpapasya kung credible po yung nagsasalita o hindi. Sa pagitan po ng PIDEA Chief Lasso ngayon at saka kay Morales, ako naniniwala, and this is my opinion. At ito po ay sa nakita natin, no, kung pagbabasihan po, mas kapanipaniwala yung sinasabi ni Morales. Doon na lang sa 2 minutes eh. Alam niyo po, maraming hindi nakaka-appreciate kay Bato sa ginagawa niya. Pero napapalabas nila eh. Meron kahapon nag-react sa akin. Sinabi ko na pagsasalita niya nga si Morales. Effort po ni Morales yun. Sabi, di ba? Effort daw ni Morales yun pagsasalita. Hindi daw kay Bato. Anong hindi kay Bato? Pwede na nga patigilin ni Bato, sabihin ni Bato, di ba? Pero para sa akin, yung sinasabi ni Jinggoy na balik natin. Yung sinasabi ni Jinggoy, ikaw ata nag-leak niyan, gawa-gawa mo lang ata yan. Kung gawa-gawa lang ni Morales yung nangyayari na yun, para saan? Para ibagsak ba ang administrasyon? Di ba? Na alam naman ni Morales na papasukin niya yung ganyang bagay, na alam niyang magiging alanganin siya. Siyempre, administrasyon babanggain mo eh. Alam mo sa sarili mo na marami kang makakalaban. Hindi 100% sa'yo. Di ba parang ang nangyayari dyan, hindi lang 70-40. Mga 80 to 20, ganyan. 80% sa administrasyon, 20% ang may pag-asa siya nakakampi niya. Pero parang hindi nga natin nakikita ng 20% eh. Diba? Kung gawa-gawa lang niya yun, paano siya maglalakas ng loob? Kung plano niya pabagsakin ng administrasyon, diba? Bakit siya maglalakas ng loob ng ganyan kung gawa-gawa niya lang lahat o plano niya lang pabagsakin? Napakahirap nun.
Unang-una, delikado ang buhay mo. O pagpalagay na natin doon, hindi na yun. Ilabas na natin yung usapan na yun kasi hindi pa pwedeng magalaw si Morales dahil may mapagbibintangan dyan. Alam natin yan. Hindi siya magaganon. Kasi once na may mangyari kay Morales, maaaring alam kung sino mga babalikan doon. Kung sino masususpetsahan. Malaking kasiraan kay Morales yan kung sakaling gumagawa lang siya ng usap. At maaaring panagutan niya yan. Maaari siyang makulong. Doon na tayo sa legal na paraan. Maaari siyang makulong at harapin yung mga mabibigat na kaso na ipapatong sa kanya. Siyempre, mabigat ang pagpaparatang sa presidente. Mabigat yung pagdadawit niya sa mga ibang pangalan, lalong-lalo na kay Maricel Soriano. 'Di ba? Kung gawa-gawa lang ni Morales yun, hindi niya ba inisip yung mga ganong senaryo na pwedeng mangyari sa kanya? 'Di ba? Para kasi ako iniisip ko, minsan pumapasok sa isip ko, hindi kaya parang totoo yung sinasabi ni Morales. Kahit isipin natin na, di siguro totoo yung sinasabi ni Morales. Para saan? Bakit siya maggaganyan? May nag-uutos ba sa kanya? May nagtutulak ba sa kanya na magsalita ka? Sirain mo ang May ganun ba? Parang napakalaking tao naman ang tumutulak sa kanya kung ganun. Kasi administrasyon yung kinakalaban eh. 'Di ba? Kahit sabihin niyang malakas yung padrino niya, ang administrasyon pa din. Kahit anong mangyari, ang nakakalaban nila is presidente pa rin. 'Di ba? Ang hirap kalabanin ng presidente, hindi mo agad mapapabayan. Kung 100% hindi pumapabor sa iyo ang mga tao. 'Di ba? Kasi parang ang nangyari dito is nahahati ang opinyon ng mga tao. Yung iba sinasabi si Morales sinungaling, yung iba sinasabi si Morales totoo ang sinasabi. 'Di ba? Hindi natin nakikita na nagwo 100% totoo 'yung sinasabi ni Morales pala. Ganto ganyan. 'Di ba? Kaya kung nagsisinungaling siya, parang napakahirap sa sitwasyon niya 'yon. Wala na sa usapan natin yan 2 minutes. Mag-stick lang tayo rito sa mayroong binutas na ano. Wala na yan sa usapan natin yan 2 minutes na drug test. Bakit mo isisingit yan? Immaterial yan dito. Di ba? Pwede sabihin ni Bato yun. Pero pinatulan ni Bato eh. Pinatulan ni Bato eh. Wala nga po, sino po maglilitaw na, sinabi nga po yung picture na sinasabi nyo. Hindi ko maintindihan, may nagsasabi kasi sa inyo na ito dapat ang ginagawa ni Bato. Pinapaliwanag ko na nga sa inyo na yung makukulit kasi itong mga to eh. Gusto nyo kasing itabla si Bato. Tapatin nyo na nga ako. Sino po ba ang gusto nyo ipasok? Dahil sa paglalaglag nyo kay Bato. Hindi ko maintindihan. Galit na galit kayo na suportahan ng mga Duterte supporter si Bato. Anong problema nyo? Masama pa rin yung ginagawa ni Bato. Unawain niyo yung sinasabi ko. Hindi kaugnay yung sa PDEA leak report, hindi kaugnay yung 2 minutes na drug testing. Pero napalabas pa rin ni Bato na 2 minutes, napalabas pa rin ng hearing na 2 minutes kasi hinayaan niya si Morales. Ngayon, meron pa pong maiimbitahan ng mga doktor. Ipapaliwanag nila kung po pwede ba yung 2 minutes. Pero yan na po pinag-uusapan ngayon. Pinag-uusapan na po ngayon sa social media yung 2 minutes. Di ba? Nakukuha nyo ba ibig ko sabihin? Sa tingin nyo ba mas importante yun kaysa dito sa mga kung ano? May nagsasabi kasi sa inyo, bakit kasi ayaw ipalabas yung picture? Picturein yung mukha nyo. Ano po ba kulang ni Bato sa ginagawa ni Bato? Di ko maintindihan. Bakit nyo pinoproblema yung mga hindi na dapat problemahin? Mas malupit pa po ito. Inimbitahan yung doktor. Paano mo na testing na 2 minutes? Ano yung problema ron? Ang ganda nga eh. Kasi parang ang nangyayari nito, si Bato talaga ang umaasikaso sa lahat ng ito, no? 'Di ba? Kasi ibang senador wala eh. Hindi naman talagang lumalabas masyado. Kung lalabas man sila, iba yung ginagawa nila diyan. 'Di ba? Is parang si Morales talaga ang ginigisa nila diyan sa nangyayaring 'yan. Nakikita lang natin si Bato talaga yung parang yung main na nag-iimbestiga lang talaga sa lahat-lahatan, yung pangkalahatan. Kung sinong gustong pakinggan. Eventually, gusto nyo lang tanggalin si Bato sa lineup namin. Mga Duterte kami. Di namin tatanggalin dahil Tatay Digong nagsalita. Kung ayaw ninyo, kung ayaw ninyong iboto, kahit sinabi na ni Tatay Digong, hindi kayo totoong Duterte supporter.
O, di hindi pala tama. Ano ba mo problema nyo? Duterte supporter lang po ang kinakausap ko. Kung hindi kayo Duterte supporter, huwag niyong problemahin kami. Makinig lang kayo kung gusto niyo makinig. Ang sinasabi ko, Duterte supporter. Kung hindi kayo Duterte supporter, sasabihin, hindi naman lahat ng ginagawa ni Duterte ay tama. O di wag. Sino ba magsabi na po ang linaw, no? Sa mga Duterte supporter, wag po kayo makikinig. Meron kasi dyan nag-comment, kung solid DDS ka, hindi pagdududahan mo si Bato. Oh. Ano sinabi ni Duterte kahapon? Madaldal lang yan si Bato. Paligoy-ligoy. Pero PMAyer yan, may tiwala siya. Ayon, natating natong kaya ng video na nagbula kay News PH at syempre yung boses na yon kay Sir Badong Arateles. Ayan, no, sa kabila ng mga nangyayari ngayon, no, na marami nga nagsasabi kay parang ano si Bato, 'di ba? May mga nadidinig sa kanyang hindi magagandang komento. Sa kabila nun is kinakampihan pa rin siya ni FPRRD. At sinasabi nga ni Sir Badong dito parang hinahatak si Bato paalis doon sa kaha ng mga Duterte. Pero tingin ko, naku, napakalabong mawala doon sa kaha ng mga Duterte yan. Since day one yan eh. Solid na talaga doon yan. No, malabo talaga yan. Kayong mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.